Madalas nating makikita sa paligid na ang dalawang taong nagmamahalan ay halos magkaedad lang. Kadalasan, sa isang romantikong relasyon, 1 hanggang 3 taon lang ang itinanda ng lalaki sa kanyang kasintahan o asawa. Ngunit paano kung titibok ang puso sa taong halos 1 dekada nang itinanda sa kanya? Magiging matagumpay kaya ang pusong ito sa bandang huli? Magagawa kayang ipagtapat ang pag-ibig para sa taong halos nakababatang kapatid lang ang turing sa'yo? Higit sa lahat, mabibigyan kaya ng pansin ang pag-ibig ng isang estudyante para sa kanyang propesor? Sabay-sabay po nating tuklasin ang aking kwentong pag-ibig para sa minamahal kong propesor. Elodie ang aking pangalan. Sa isang malayong syudad ako nakatira kasama ang buong pamilya. 20 taong gulang na ako at kasalukuyang nasa 2nd yugto ng kolehiyo. Mabait, masipag, matalino at maganda. Ilan lang ito sa mga katangi ang taglay ko, ayon pa sa mga sinasabi ng ibang tao sa akin. Bes, may tanong ako. Naranasan mo na bang umibig sa isang taong mas matanda sa'yo ng halos 10 taon? Saka, naranasan mo rin bang magmahal ng taong itinuturing ka lang bilang nakababatang kapatid? Automatiko akong natigilan, sanhi ng 2 mabibigat na tanong mula sa matalikong kaibigan na si Chalan. Abala ako sa pagsusulat ng mga aralin nang bigla na lang niyang itanong sa akin ang mga bagay na yon. Tuloy ay napahinto ako sa aking ginagawa. Gayunpaman, hindi na ako nag-abala pang sumagot. Bagkus ay nanatili lamang akong tahimik na para bang walang taong anumang naririnig. Bukod pa rito, nasa loob din kasi kami ng silid-aralan, kaya ayaw ko munang makipagdaldalan sa kaibigan ko. Baka mamaya mahuli pa kami ng istrikto naming propesor, mapagalitan pa kami. Elodie, I am asking you. Naranasan mo na ba ang mga yon? Untag pa niya. Tumahimik ka nga riyan, Chalan. Kita mo namang abala ako sa pagsusulat dito. Huwag mo muna akong daldalin at baka mamaya aksidente ko pang maisulat yung mga salitang lumalabas sa bibig mo. Maang-maangan kong tugon. Ano ka ba naman, Bes? 2 tanong lang naman yan eh. Sagutin mo na. Ay nako, hindi naman importante ang mga tanong mong yan eh. Sinubukan ko siyang wag nang pansinin at ituon na lang ang buo kong atensyon sa mga impormasyong isinusulat ko sa aking notebook. Pero mukhang ayaw yatang magpapigil ng babaeng to. Hoy, Elodie, mahalaga kaya itong tanong ko? Bakit para saan ba yan? Assignment natin? One of our requirements? Sarkastiko kong tanong. Inirapan niya ako ng bahagya bago siya tumugon. Hindi no, gusto ko lang malaman eh. Ewan ko sa'yo, Chalan. Hindi ko na nga siya pinansin. Sinubukan pa niya akong kulitin. Ngunit sa bandang huli ay tumigil din siya. Nasa huling hanay kami ng upuan, kaya hindi napansin ng propesor ang bahagyang ingay na hatid namin ni Chalan. Patuloy pa rin siya sa pagtatalakay ng aralin namin ngayon, habang ako ay naglilista ng mahalagang impormasyon mula sa diskusyon ng aming propesor. Pagkatapos ng klase, dinampot ko na ang aking mga gamit. Saka inilagay ito sa aking bag. Lalabas na sana ako ng silid-aralan nang bigla naman akong tinawag ni Chalan. Are you going to ditch our class, Elodie? May 3 oras pa tayong klase ngayon. Kunot noong wika niya. Halatang nagtataka siya. Akala siguro uuwi na akong mag-isa. I'll be back on time, wika ako. Saan ka ba pupunta, Bes? Nagkibit balikat lang ako saka sumagot. Alam kong alam mo na kung saan, Chalan. Agad na nagbago ang timpla ng mukha ng aking kaibigan. Nahalata na niyang matamlay ako ngayon at gusto kong mapag-isa.
Mababaka sa mga mata ni Tiyala ng pag-aalala para sa akin. Pero wala naman siyang magagawa. Lalo na't ayaw ko muna makipag-usap sa kahit na sino. Kung gusto kong lumayo sa mga tao, lalayo ako. Walang makakapigil sa akin. Kahit pa ang pinakamatali kong kaibigan. Walang magagawa sa ganitong ugali ko. Lumakad na ako palabas ng silid-aralan. Dala ang aking bag. Mabilis kong tinahak ang daan patungo sa kabilang gusali. Kasunod ng sa amin. Hinahanap ko siya. Si Professor Casimir. Umaasa akong makikita ko siya ngayon. Ngunit walang bahid niya kahit anino man lang. Kaya agad akong nanlumo kasabay ng pagbagsak ng aking balikat. Makalipas ang ilang segundo, may ideyang nabuo sa aking isipan. Nasa backyard ng building siguro siya ngayon, sa ilalim ng cacao tree na paborito niyang tambayan. Tama, doon nga. Bulong ko. Saka mabilis na naglalakad papunta roon. Pagkaritung ko, hindi ako nagkamali. Naroon si Professor Casimir. Ang taong nilalaman ng puso ko mula pa noon. Hanggang ngayon. Pero wala siyang kaalam-alam tungkol sa nararamdaman ko para sa kanya. Mas pinili ko kasing ibigin si Prof mula sa malayo kaysa magtapat ng nararamdaman. Wala pa akong sapat na lakas ng loob para gawin yon. Lalo na't isa siyang propesor at estudyante niya lang ako. Higit sa lahat, mayroon na siyang iniibig. Kaya anong karapatan ko para pumasok sa eksena nilang dalawa? Magmumukha pa akong masamang babae. Mula sa malayo, tinitigan ko ng maigi si Professor Casimir. Automatikong kumuyom ang aking kamao. Nang muli na naman siyang makita sa ganitong sitwasyon. Nagdurusa na naman ang taong minamahal ko ng dahil sa babaeng mahal niya. Si Cordelia. Ewan ko ba? Pero nararamdaman ko rin ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Ganito nga siguro kapag mahal mo ang isang tao. Nasasaktan ka rin. Sa tuwing nasasaktan siya. Cordelia. The luckiest woman he had chosen to spend the rest of his life. Pero tadhana ang pinakamalaki nilang kalaban. Kasalukuyan silang sinusubok ng kapalaran. Kaya nahihirapan ngayon ang taong mahal ko. Kung ako na lang sana ang minahal niya, siguro hindi siya magdurusa ng ganyan ngayon. Nasaksihan ko ang pagliligawan nilang dalawa. Nasaksihan ko ang pagpapalitan nila ng liham na pag-ibig para sa isa't isa. Nasaksihan ko ang kanilang pagpapadala ng mensahe at tawag. Nasaksihan ko rin kung kailan sila naging opisyal na magkasintahan. Maging ang pasikreto nilang dates, nasaksihan ko lahat ng yon. Hindi rin nakaligtas sa aking kaalaman ang lahat ng kani-kanilang surprise birthday celebrations at ang unang paglapat ng kanilang labi. Sa madaling salita, isa akong ganap na saksi para sa kanilang pagmamahalan. Alam ko kung gaano kalalim ang pag-ibig na Professor Casimir at Cordelia para sa isa't isa. Masakit man, pero kailangan kong indahin. Saksi ako sa lahat-lahat at bawat pagkakataong nangyari yon. Parang inihiwa ng pinong-pino ang aking puso. Para akong pinapaslang sa sakit na dulot nito. Kung hindi lang sana sila malapit na kaibigan ng aking pamilya. Hindi ko sana kailangang masaksihan ang lahat ng yon. Para hindi na ako masaktan. Hindi ko rin kasi magawang umiwas. Lalo na't si Professor Casimir mismo ang lumalapit sa akin para tulungan ko siya sa lahat ng lakad niya kasama si Cordelia. Nang huminto ako sa pag-iisip, hindi ko namalayan nakangiti na pala ako ng mapait. Napagpasyahan kong lapitan na lang si Prof. Pagkarating ko sa kanyang tabi, agad ko siyang tinawag.
Professor, mahina akong sambit. Saka bahagyang tinapik ang kanyang balikat. Mula sa pagkakayo ko ay itinaas niya ang kanyang paningin. Kaya nagtagpo ang aming mga mata. Nagulat siya sa akin pagtingin. Elodie, why are you here? Nagtataka niyang tanong. Pagkatapos ay pinahiran ng ilang butil ng kanyang luha. Pilit akong ngumiti saka sumagot. Wala naman po, Prof. Napadaan lang po ako at nakita kita dito. Oh, I see. Maikli niyang tugon. Nandito na lang din naman po ako. Bibisitahin ko na lang po ang alaga kong pusa. Dagdag ko pang wika. Walang ekspresyon na magbabaka sa kanyang mukha. Alam ko namang wala siyang pakialam. Pero sinabi ko pa rin. Mukha namang naniwala si Professor Casimir sa sinabi ko. Lalo na't alam niyang madalas akong magpunta rito sa backyard para pakainin ang alaga kong pusang gala. Maya-maya pa, bigla siya nagsalita. I need to go now, Elodie. Namamaga ang kanyang mga mata at hindi ko maiwasang masaktan pagkakita nito. Sige po, Prof. Paalam po. You better go back to your class. Baka ako pang mapagsabihan ng mama mo kung malaman niyang hindi ka pumapasok sa klase mo. Be a good girl, Elodie. Okay? Natawa ko ng bahagya sa aking narinig. Isang napaka-peking tawa. Be a good girl? Wala sa sarili kong bulalas. Tunay ngang itinuring niya lang ako bilang nakababatang kapatid. Kahit hindi naman kami magkadugo. May nakakaalam kaya kung gaano ito kasakit para sa akin? Marahil ay wala. Kasi ako lang naman ang nakakaalam ng nararamdaman ko para sa lalaking to. Sabi nga nila, kapag nagmahal ka ng patago, patago ka ring masasaktan. Bago pa man tuluyang makaalis si Professor Casimir, agad ko siyang pinigilan. Professor! Hindi ko alam kung bakit. Siguro para sabihin sa kanya kung ano talaga ang tunay na dahilan sa pagparito ko. Ewan ko, hindi ko alam. He turned back para harapin ako at saka nagtanong. Yes? May kailangan ka ba? Aniya. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang aking mga paa. Naririnig ko rin ang tunog ng aking may kahabaang nail extensions habang pinaglalaroan ito. Higit sa lahat, hindi normal ang pagpintig ng aking puso. Mabilis ang pagtibog nito. Tanda ng kabang aking nararamdaman. Ewan ko ba kung ano nangyayari sa akin ngayon. Pero parang may tumutulok sa akin na gawin ang bagay na iniisip ko. Ang magtapat ng aking nararamdaman. Sobrang kinakabahan ako. Labis-labis na nga ang panginginig ng aking katawan. Hindi nagtagal. Nagawa ko ring bitawan ang mga salitang hindi ko inaasahang masasabi ko sa mga oras na to. Professor, by any chance, do you accept a love from the girl who's in your younger sister's age? Tanong ko. Agad kong nakagat ang aking pang-ibabang labi dahil sa tanong kong yon. Parang gusto kong batukan ang aking sarili. Dahil sa hindi inaasahang tanong mula sa akin. Mababakas ang bahagyang pagkunot ng noo ni Professor Casimir. Alam kong nagtataka at nalilito siya sa aking itinanong. Ano ulit yon, Elodie? Tanong niya na nga. Bumuntong hininga muna ako. Nasimulan ko na rin naman ang kahibangang to. Ipagpapatuloy ko na lang. Hinugot ko ang lahat ng lakas ng loob na tinipon ko mula pa noon. Saka pinakawalan ang mga bagay na matagal ko nang dinadala at nagpapahirap sa aking damdamin. Professor, patawarin mo sana ako pero mahal kita. Sa pagkakataong to, hindi lang matinding kaba at panginginig ang lumalalim sa akin.
Nilalabanan ko rin ang butil ng luhang nagbabadyang tumakas mula sa aking mga mata. Namamasa na ito, kaya agad akong yumuko. Ayaw na ayaw kong makikita niya akong lumuluha. Takot akong marinig ang sagot ng taong mahal ko. I thought he would take it seriously and reject me afterwards. Since I am too young for him. Saka may girlfriend na rin naman siya. Kaya inaasahan ko nang mabibigo ako ngayon. Inaasahan ko nang tatanggi siya. Kaya lang nagkamali ako. Hindi ko inaasahan ang malakas na pagtawa ni Professor Casimir. Thank you for the joke, Elodie. Medyo effective naman siya. Napatawa ako. Wika niya habang bahagya pang natatawa. Parang pinako ang mga paa ko mula sa aking kinatatayuan. Hindi ako makagalaw. Akala ko'y magagalit siya sa akin. Maiinis o mandidiri. Pero natatawa lang siya. At mas masakit ito para sa akin. Biro lang pala para sa kanya ang nararamdaman ko ngayon. Because of too much disappointment, I haven't noticed that you already left. I expected the rejections. Yes, I really do. Pero hindi itong pagtawanan lang ako. Parang mas kaya ko pang tanggapin at tanggihan niya ang pag-ibig ko kaysa pagtawanan lang ito at ituring bilang isang simpleng biro. Gayunpaman, parang may tinik pa ring nabunot mula sa aking puso. At least, nagawa ko na. Nagawa ko nang ipagtapat ang nararamdaman ko para kay Professor Casimir. Siguro naman, wala na akong pagsisisihan nito. Balang araw. At least, I tried, diba? I took the risk of confessing my love towards him. Kaya wala sa plano, nagawa ko pa rin naman. Ayos na siguro yon. Kesa naman habang buhay ko nalang ilihim tong nararamdaman ko. Yun nga lang, pinagtawanan niya lang ako. It hurts. Even more. Maya-maya pa ay may isang tanong ang biglang sumagi sa aking isipan. Kung wala ang girlfriend ng si Cordelia, may pag-asa kaya na mamahalin ako ni Professor Casimir kahit mas matanda siya sa akin ng halos 10 taon? Nagpakawala na lang muli ako ng isang malalim na buntong hininga. Ang iniisip ko kasing sagot ay maaaring hindi. Dahil sa malaking agwat ng edad namin. Kahit pareho naman kaming nasa legal age na. Pero ang katotohanang nakababatang kapatid lang ang turing niya sa akin. Yun ang pinakamalaking dahilan kung bakit imposibleng masuklian ni Professor Casimir ang pagmamahal ko para sa kanya. Marahil ay wala na akong iba pang magagawa kung di tanggapin na lang ang katotohanan to. Kahit sobrang sakit. Gano'n naman talaga. Masakit mang tanggapin ang katotohanan. Kailangan pa rin itong gawin. Gayunpaman, hindi ko pipigilan ang nararamdaman ko para sa kanya. Patuloy ko pa ring mamahalin si Professor Casimir hanggang sa kusa na maglalaho ang pag-ibig na to. Araw-araw akong nasasaktan. Baka dahil dito, darating din ang araw na mapapagod na ang puso ko sa pagmamahal sa kanya. Kaya magagawa na nitong lumaya mula sa nakabilanggong pag-ibig. Sana nga ay darating na lang ang araw na yon. Sobrang hapdi na kasi nito sa damdamin. Umaasa ako na totoo ang sinasabi nila. Nang dahil sa paulit-ulit na sakit na nararanasan ng puso, magiging dahilan ito para hindi na makaramdam pa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko pipilitin ang sarili kong itigan ang pag-ibig na ito para kay Professor Casimir. Hindi ako nagmamadali. Kung darating ang araw na yon, hihintayin ko na lang. Naniniwala kasi akong puso ang pinakamahinang estudyante sa lahat. Dahil hindi mo ito magagawang turuan. Hindi madidiktahan ng puso kung sino ang iibigan at kung sino ang hindi.
Kusa lang itong iibig. Kaya marahil ay kusa ring mawawala ang nararamdaman kong to. Sana bukas pagkagising ko, nakalaya na ako mula sa masakit na pag-ibig na nagpapahirap sa akin ngayon. Makalipas ang ilang minuto kong pag-iisip ng malalim, biglang sumagi sa aking isipan na mayroon pa nga pala akong klase ngayon. Mabilis akong tumakbo palas ng backyard. Saka tinahak ang daan patungo sa gusali ng aming departamento. Naku, sobrang late na pala ako. Sambit ko pagkatapos tingnan ng aking relo habang patuloy pa rin sa pagtakbo. Hindi nagtagal. Nakapasok na rin ako sa aming gusali hanggang sa marating ang aming silid-aralan. Sa kasamaang palad, naroon na ang isa sa aming pinakamasungit na propesor. Miss Elodie, nariyan ka na pala. Naku, masyado ka naman yatang napaaga para sa next period ng klase. Sarkastikong saad ng babae naming propesor na si Professor Felicidad. May katandaan na rin siya. At kung titingnan ay parang palagi na lang galit sa mundo. Tuloy ay kinakatakutan din siya ng mga estudyante rito. Maliban na lang sa akin. Hindi naman ako natatakot kahit siya pa ang pinaka-terror na propesor sa balat ng lupa. Hindi muna ako pumasok at nasa tapat lang ng pintuan. Dumako ang aking paningin sa kinaroroonan ng matalik kong kaibigang si Chalan, na ngayon ay mababakas ang kaba sa kanyang mukha. Alam kong iniisip na ni Chalan na baka mapagalitan ako, pero wala akong pakialam. Miss Elodie, I am talking to you. Hindi ka na ba marunong magsalita ngayon? Untag pa ng propesora. Paumanhin po, Prof. May pinuntahan lang po ako saglit. At hindi ko po napansing oras na pala ng klase natin. Taas noo kong sagot. Agad na gumalaw ang kamay ng propesora at dumapo ito sa kanyang bewang. Nakapamaywang na siya ngayon. At talagang ginagawa mong palusot yan? Kasalanan ko bang hindi mo napansing oras na para pumasok sa klase ko? Hindi po. Maraming salamat po sa paghihintay sa akin. Bahagya akong yumuko para magpakita ng paggalang. Kahit siya mismo, hindi ginagalang ang kanyang estudyante. Anong maraming salamat sa paghihintay? Bakit? Sino ka ba para hintayin ko pa? Pasensya na po talaga. Nagpapakumbaba na ako ngayon. Wala rin naman akong karapatan para lumaban dahil estudyante lang ako. Habang siya ay isang propesora. Pasensya. Pasensya kung inuubos mo. Pumasok ka na nga rito. Wika niya. Automatiko naman akong kumilos. Maraming salamat po. Saad ko. Saka naglakad patungo sa upuan na inihanda ni Chalan para sa akin. Agad akong umupo sa kanyang tabi. Kakausapin na sana ako ni Chalan para magtanong. Ngunit agad siyang napahinto nang magsalita na naman si Professor Felicidad. Sa susunod na may mahuhuli sa klase ko sa loob ng 10 minuto, talagang hinding-hindi ko na kayo papapasukin. Umuwi na lang kayo dahil iba nang itatala ko rito sa class record. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabay-sabay na sumagot ang aking mga kaklase. Opo, Prof. Anila. Okay, magpapatuloy na tayo. Nagpatuloy na nga ang propesora sa pagtatalakay ng kanyang aralin. Saka naman ako patagong kinausap ni Chalan. Huy, Bes, bakit ba ang tagal mong makabalik? Saan ka ba talaga nagpunta? Kanina pa kita tinatawagan para sana sabihin sa'yo nandito na si Prof. Pero hindi mo naman sinasagot. Nag-text na nga lang ako sa'yo eh. Kaya lang mukhang hindi mo naman yata nabasa. Mahaba niyang saad. Gamit ang pinakamahinang boses na makakaya niya. Shh! Huwag ka na nga maingay. Baka marinig tayo ni Prof. Talagang mapapagalitan na tayo niyan eh. Bulong ko pa. Pero hindi na kumbinsi si Chalan. Kilalang kilala ko ang babaeng to.
Hindi siya titigilan hanggat hindi nasasagot ang kuryosidad niya. Sige na, Bes. Sabihin mo na sa akin. Nagpunta ka kay Professor Casimir, hindi ba? Bakit ang tagal mo nakabalik? May nangyari ba? Anong nangyari? Sunod-sunod niya na namang tanong. Anong nangyari? Wala naman. Tugon ko para tumahimik na siya pero wala pa rin. Hindi ako naniniwala. Huy, ikaw Elodie. Best friend mo ko. Kaya dapat lang na magsabi ka sa akin ng tungkol sa mga bagay na yan, ha? Ang kulit mo naman. Wala nga sabing nangyari. Hindi nga ako naniniwala. Ay di wag, hindi naman kita pinipilit. Talagang hindi. Halatang halata kaya yung bagyang pamumula ng mga mata mo, Elodie. Siguradong umuya ka kanina. Bakit? Nagkausap kayo, no? Ano na pag-usapan nyo? Bakit ka umiiyak? Talagang pinagli sa pagiging makulit ang babaeng to. Ay, oo na. May nangyari nga. Mamaya ko na ikukwento sa'yo pagkatapos ng klase natin, okay? Pwede ba yon? O sige, sinabi mo yan ha? Oo, kaya tumahimik ka na muna riyan. Kung ayaw mong tahiin ko yung bibig mo sa kadaldalan mo. Nagpisay naman si Chalan. Saka muling itinoon ng atensyon sa aming propesora. Ganun na lang din ang sinubukan kong gawin. Kaya lang ay hindi ko magawang makapag-concentrate ng maayos. Hindi pa rin nawawala sa aking isipan ang nangyari kanina. Tuloy ay para ako nakalutang lang sa hangin. Nasa loob ako ng silid-aralan. Pero nasa labas naman naglalakbay ang aking isip. Pagkatapos ng klase, agad akong siningil ni Chalan. Sa kwento na para bang utang ko to sa kanya. Kasalukuyan na kami naglakad, palabas ng gate para umuwi. So ano nga bes, bakit ka umiiyak kanina? Anong nangyari? Panimula niya. Bumuntong hininga muna ako bago sumagot. Ay, confessed. Sambit ko. Ha? Ano? Nagtapat ka ng nararamdaman mo para kay Professor Casimir? Seryoso ka ba? Gulat na gulat niyang tanong. Hindi maipinta ang reaksyon ng mukha ni Chalan. Alam kong hindi niya inaasahan ang bagay na to. Maging ako. Hindi rin ako makapaniwala sa nagawa ko kanina. Bes, seryoso ka ba? Walang haling biro. Sinabi mo na talaga sa kanya na mahal mo siya? Oo. Sigurado ka ba talaga? Totoo ba yung sinasabi mo? Mukhang hindi yata kumbinsido ang babaeng to. Hindi ko rin naman siya masisisi. Ang alam ni Chalan, napakahina ako pagdating sa pagtatapat ng damdamin. At ganoon naman ang pagkakaalam ko sa aking sarili. Ewan ko, ba't bigla akong nagkalakas ng loob kanina? Oo nga Chalan, sinabi ko na nga sa kanya. Pero paano? Paano mo ginawa yun? Wala, lumabas lang bigla sa bibig ko. Naku naman Elodie, hindi ako makapaniwala. Anong klaseng espiritu ba ang pumasok sa katawan mo kanina at bigla mong nagawa yun? Ewan ko, hindi ko nga din alam. Naku bes, hindi mo yata yung napagplanuhan no? Tumango ako sa tinanong niya. Oo, biglaan kasi yon. Nasa labas na kami ng campus, malapit sa entrance gate. Sabay kami naghihintay sa aming sundo pa uwi. Sana tinawagan mo ako, bes. Para sana may backup ka. Pagpapatuloy pa ng kaibigan ko. Hindi ko na naisip yun, Chalan. Masyado na akong kinain ng kaba kanina. Oo nga pala. Hindi mo nga nasagot ang mga tawag ko. Saka hindi mo rin nabasa ang aking text messages. Pasensya ka na. Naka-silent mode kasi ang phone ko. At nasa bag ko lang. Kaya hindi ko naramdaman ang pag-vibrate nito. Ayos lang yun, Elodie. Pero ano munang nangyari pagkatapos mong magtapat ng nararamdaman mo? Na-reject ka siguro no? Umuiyak ka kasi. Bumuntong hininga na naman ako sa itinanong ng aking matalik na kaibigan. Ilang segundo muna ang lumipas bago ako sumagot.
Hindi ako na-reject. Walang nangyaring ganon. Maikli kong sagot. Agad namang kumunot ang noo ni Chalan, sanhin ng pagkalito. Walang rejections na nangyari? Hindi ka na-reject ni Profesor? Oo, hindi nga. Kung ganon, anong nangyari at umiiyak ka? Kasi, tumawa lang siya. Kung kumunot ang noo ni Chalan kanina dahil sa sinabi ko, mas kumunot pa ito ngayon. Alam kong nalilito na siya sa mga pinagsasasabi ko. Ano? Tumawa? Ano ibig mong sabihin? Akala niya kasi nagbibiro lang ako. Hindi niya sineryoso ang aking pagtatapat ng damdamin, Chalan. Biro lang para sa kanya ang lahat ng yon. Naku, hindi maganda yan ah. Oo, isa lang ang ibig sabihin nito. Talagang wala sa isip niya magkagusto sa akin. Kahit pa mangyaring wala siyang girlfriend. Naramdaman ni Chalan ang lungkot na sumasakop ngayon sa aking sistema. Kaya matagal muna bago siya muling nakaimik. Ang sakit nga niyan, bes. Masakit nga pero kailangan kong tanggapin, Chalan. May hirapan ka naman. Ayos lang yun, ano ka ba? Ganun naman talaga ang buhay ng isang tao. Normal lang na may nararanasan tayong masasakit na bagay. Oo nga naman, pero alam mo bes, mukhang mas masakit yata yung pinagtawanan niya lang ang feelings mo kaysa agaran kang na-reject, no? Oo, tama ka. Pero ano bang magagawa ko? Naku, hayaan mo na lang, Elodie. Makakaya mong lampasan yan. Ikaw pa, academic achiever ka eh. May sapat ka ng talino para malampasan ang lahat ng yan. Saka dito lang ako palagi para sa'yo, di kita iiwanan. Hindi ko napigilang ngumiti sa sinabi ni Chalan. Saka pilit na nagbiro pagkatapos. Oo nga, academic achiever ako. Pero hindi ko naman magawang i-achieve ang taong minamahal ko. Hayaan na lang natin ang tadhana, bes. Si Papa Jesus na ang bahala sa puso mo. Ipagdarasal ko na rin na mas maaga mong pag-move on. Aniya sa kangingitian ako. Hindi ko pipilitin ng sarili kong mag-move on, Chalan. Ay, ganun ba? E anong gagawin mo? Gusto kong maging kusa ang lahat. Kung makaka-move on man ako. Gusto ko yung kusa. Yung walang pamimilit sa sarili para hindi ako lalong masaktan at may hirapan. Tama yan, bes. Naniniwala ako magiging okay rin ang lahat. May hangganan naman ang kalungkutan. Alalahanin mo kung gaano kasakit o kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Ganyan din kaligaya ang bukas na naghihintay sa'yo. Baka nga mas maligaya pa eh. Magtiwala ka lang sa itaas, Elodie. Hindi ako nakatugon sa mahabang sinabi ni Chalan. Tumangutang lang ako. Tamang-tama naman kasi ang kanyang mga tinuran. Mas matatanggap ko pa kung rejected ako ng malinaw kaysa pagtawanan lang. Para bang nawalan ng saysay ang pag-ibig ko para kay Professor Casimir. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating na rin si Papa para sunduin ako. Binati ni Chalan si Papa. Agad na rin akong nagpaalam sa aking kaibigan. Mag-iingat kayo, bes. Bye! Aniya. Paalam, mag-iingat ka rin ha. Tugon ko. Pagkasakay ko sa kotse, agad akong kinausap ni Papa. Kanina ka pa ba naghihintay, anak? Tanong niya. Umiling naman ako. Hindi naman po pa. Sakto lang din naman po ang dating nyo. Ganun ba? Mabuti naman kung ganoon. Pasensya ka na't medyo natagalan ako. Late ko na kasing natapos ang trabaho sa opisina. Pinaandar na ni Papa ang kotse. Nakita ko naman si Chalan na kumaway. Ayos lang po yun pa. Sa gitna ng biyahe, walang ibang ginawa si Papa, kundi daldalin ako ng daldalin. Nasa akin ang lahat ng paksa. Tinatanong niya ako kung ano mga nangyari sa araw ko ngayon. Kinukumusta niya rin ako. Saka tinatanong niya kung kailangan ko ba ng pera. Hindi pa man ubos ang allowance ko,
kaya hindi pa muna ako humingi. Ganito ka maalalahanin si Papa. Sinisigurado niyang okay lang ang lahat. Pagkarating namin sa bahay, agad kong binati si Mama. Magandang gabi po, Mama. Saad ko. Magandang gabi naman, anak. Tugon niya sa kahinalikan ng aking pisngi. Gutom ka na ba? Kumain na kayo ng papa mo rito. Nagluto ako ng paborito niyong ulam. Sige po, magbibihis muna po ako. Sige anak. Bumaba ka na rin kaagad ha? Opo, saglit lang po. Lumakad na ako at umakyat sa ikalawang palapag ng aming bahay. Nasa itaas kasi ang silid ko. Siya nga pala, nag-iisa akong anak. Kaya walang ibang tao rito sa bahay bukod sa akin, si Mama at si Papa. Pero si Mama lamang ang madalas maiwan dito dahil nag-aaral ako at may trabaho naman sa kumpanya si Papa bilang manager. Si Mama naman ay isang private attorney. Kaya minsan lang siya lumalabas sa tuwing may kliyente lang. Pagkatapos kong magbihis, agad na nga akong bumaba at dumiretso na sa kusina. Naroon na sina Mama at Papa. Hinintay muna nila ako bago kami yung naghapunan. Pagkatapos noon, agad na akong umakyat pabalik sa aking silid at nagmukmuk doon ng ilang oras hanggang sa makatulog na ako. Niwala na nga akong nagawang schoolworks ngayon dahil wala akong gana. Mabuti na lang at hindi nahalata ng mga magulang ko ang katamlayan ko ngayon. Dinadahilan ko kasing pagod lang ako sa paaralan at nakumbinsi ko naman sila. Pagkagising ko kinaumagahan, napagpasyahan kong dalawin ng babaeng minamahal ni Professor Casimir na si Cordelia. Hindi na muna ako papasok sa klase ngayon. Wala namang saysay ang pagpasok ko kung nagliliwaliw ang aking diwa. Mas mabuti pang lumiban na lang muna. Naghintay ako kay Cordelia sa silid ng mga bisita. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid at wala akong ibang makita kundi isang pares ng upuan at isang mesa sa gitna nito. Ang dingding, sahig at mga bintana ay punong-puno ng alikabok. Hindi nababagay si Cordelia rito. Hindi nararapat para sa kanyang igugol ang buo niyang buhay sa maruming lugar na ito. Makalipas ang ilang minuto, pumasok na siya sa silid na pinaghihintayan ko. Nasa likuran niya ang babaeng gwardiya na nagbabantay sa kanya. Kung nagtatakda kayo patungkol sa kinaroroonan ko ngayon, nasa loob ako ng kulungan. Dinadalaw si Cordelia. Oo, nakakulong siya. Kaya hindi ko masisisi si Professor Casimir kung bakit ganoon na lang kamiserable ang buhay niya. Dahil nakakulong ang babaeng nilalaman ng kanyang puso. Agad akong tumayo sa pagdating ni Cordelia. Saka binigyan siya ng isang pilit na ngiti. Hinintay ko muna siyang umupo sa kabilang upuan. Nakaharap ko bago ako sumunod sa kanya. Hi Cordelia, mukhang namumutla ka yata ngayon ah. Bungad ko sa halip na kumustahin siya. Hindi ko na tinatanong kung anong kalagayan niya rito sa loob ng kulungan. Dahil alam kong hindi talaga yun maganda. Ngumiti naman siya pabalik sa akin at saka sumagot. Maraming salamat sa pagdalo mo sa akin dito, Elodie. Bakit ka nga pala naparito? Tanong niya. Labis akong naiinggit sa kabaitang taglay ni Cordelia. I hated myself for giving her those fake smiles while she was giving her real ones. Paano ko ba matatalo ang babaeng to? Bukod sa kabaitan niya, napakaganda niya ring babae. Gayunpaman, nagkamali pa rin siya ng desisyon, kaya siya nakakulong ngayon. I want to inform you that you're definitely not doing the right thing, Cordelia. Diretsa kong saad na nagpakunot sa kanyang noo. Automatikong naglaho ang kanyang mga ngiti. Ano gusto mong sabihin sa akin, Elodie?
Bumuntong hiningi muna ako bago sumagot. Si Professor Casimir. Nagdurusa siya ngayon dahil sa kalagayan mo rito. Pakiramdam niya siya ang nakulong at hindi ikaw. Napayuko si Cordelia dahil sa sinabi ko. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Bagkus ay nakatitig lamang siya sa maalikabok na mesa. Cordelia, makinig ka sa akin. Sa tingin mo ba, ang pag-amin sa kasalanang hindi mo naman ginawa ay ang pinakamainam na desisyon? Tanong ko gamit ang mabigat na tono. May di ng bawat salitang lumalabas mula sa aking bibig. Hindi na naman umimik si Cordelia. Para na siyang napipi. Mukhang wala yata siyang masasabi, kaya nagpatuloy ako sa pagsasalita. Hindi ka naman nag-iisip eh. Hindi mo iniisip kung ano nararamdaman ni Professor Casimir sa ginagawa mong yan. Dagdag ko pa. Sa pagkakataong to, nagsalita na rin siya sa wakas. Elodie, umamin na ako. Wala na tayong magagawa pa. Saad niya. Lubhang seryoso ang isinisigaw ng kanyang mga mata. Kaya nga eh, bakit mo ba ginawa yun? Pasensya ka na ha, pero hindi ko mapigilan ng sarili ko na sabihin sa'yo kung gaano ka katanga. Cordelia, napakatanga mo naman. Hindi ko na malayang medyo lumakas na pala ang aking boses. Mabuti na lang at hindi kami pinapakailaman ng babaeng gwardya. Kung para sa lalaking mahal ko, bakit hindi? Sacrificing for him is my greatest achievement in life, Elodie. I hope you understand why. Peke akong tumawa. Mali ka. Kalayaan lang ang ibinigay mo sa kanya, pero hindi ang kaligayahan. Isinama mo na rin dito sa loob ng kulungan ang kaligayahan ni Professor. Kaya maling-mali ka. Mababa akong saad. Elodie, you're still young, and you don't understand things like this. Mas mabuti pang uwi ka na lang. Bahagya akong nainis sa aking narinig. I may be young, but matured enough to understand. What's going on? Huwag mong kalimutang nasa legal age na rin ako, Cordelia. I'm already 20. Mas matanda ka lang sa akin ng 5 taon. Pero huwag mong gamitin ang edad ko para patahimikin na lang. Saad ko pa. Umiling na lang siya sa aking tinuran. Tinangka ni Cordelia na tumayo pero agad akong hinawakan ng kanyang pulsuhan para pigilin siya at muling paupuin. He may be free, but he's miserable. You don't get it, Cordelia? Huminga muna siya ng malalim saka sumagot. At least, binigay ko sa kanya ang kalayaang deserve niya. Kahit pa ibig sabihin nito ay ang pagkawala naman ng kalayaan ko. Mahal na mahal ko si Casimir, Elodie. I would do everything for him. Alam mo yan. Really, huh? Aren't you afraid that he might find another woman to replace you? Hindi nagulat si Cordelia sa aking tinanong. Tila ba alam na niyang ito ang sasabihin ko at napaghandaan niya na. Kung mangyari man ang bagay na yan, ano pa bang magagawa ko? Nasa loob ako ng kulungan at malaking posibilidad na habang buhay na ako nakabilanggo rito. Wala na akong ibang magagawa kundi ang maging masaya na lang para sa kanya. I have been praying for his happiness. Hindi ako nakakilo sa sinabi ni Cordelia. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko rin inaasahan na parang ganun lang kadali para sa kanyang gawin ang bagay na yon. Gayunpaman, nakita ko ang biglang pamamasa ng kanyang mga mata. Nararamdaman kong unti-unti na niyang pinapakita sa akin na mahina rin siya. Kahit anong pilit niyang magpakatatag sa harapan ko. Dahil dito, napaisip tuloy ako. Paano ko ba mapapalitan si Cordelia sa puso ni Professor Casimir? Gayong nararapat lamang sila para sa isa't isa. Pareho silang may mabuting puso. Ipinagpatuloy ko na lang ang aking pagsasalita. You faked the evidences. You held the victim to show your fingerprints and claim the crime. You did it to save Professor Casimir. Hindi tumugon si Cordelia. Kaya muli na naman ako nagpatuloy. Kayong dalawa,
Alam ninyong naroon ako sa pinangyarihan ng aksidente. Alam kong tunay na aksidente lamang yon. Pero kinailangan lang na may managot, kaya nagpakabayani ka. Ang galing mo naman, Cordelia, na hindi mo sinabi kay Professor Casimir na yan palang plano mo. Ang akuin ng kasalanang hindi mo ginawa. Hindi nga yun isang kasalanan eh. Aksidente nga lang, di ba? Aksidente! Gumagana pa ba yung utak mo, kinalawang na? Mahaba akong singhal sa kanya. Wala na naman siyang isinagot. Bugkos ay tumulo lang ang masaganang butil ng kanyang luha. Wala na lang din akong ibang magagawa kundi ang umiling. Sa ginagawa mo pareho kayong nahihirapan. Tumingin ako sa ibang direksyon at inalala kung ano nga ba ang nangyari. Nasa library kami noon. Nakatago ako sa likuran ng mga bookshelf nang marinig ko may isang babae nagpupumilit kay Professor na manghingi ng yakap. Tuloy ay lihim akong sumilip sa kanila. Big fan siguro ni Prof ang babaeng yon, pero pareho naming hindi kilala. Gayunpaman, kahit hindi pumayag si Professor Casimir sa yakap, wala na tong saysay. Dahil nagnakaw na ng isang mahigpit na yakap ang naturang maharot na babae. Wala nang nagawa si Prof, kundi hayaan na lang ito. Nasa gitna sila ng pilit na yakapan nang biglang dumating si Cordelia at nakita ang pilit na nangyari. Kaya labis na nagulat si Prof. Dahil sa gulat ni Prof, aksidente niyang naitulak ang babae. Hindi niya sinasadyang napalakas ang pagkakatulak na nun. Pareho naming hindi inaasahan ang sumunod na nangyari. Tumama ang ulo ng babae sa pako na nakatarak sa dingding. Sa kasamaang palad, ito ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Napabuntong hininga na lang ako nang maalala ang pangyayaring yon. Dahil sa kalandian ng babaeng yon, 3 na kaming nagdurusa ngayon. Gusto pa rin siyang sisihin. Kahit sumakabilang buhay na siya. Muli kong tinapunan ng tingin si Cordelia at nakikita ko ang matinding pangungulila na naninirahan sa kanyang mga mata. Tahimik pa rin siya at hindi na kumikibo. Maya-maya pa'y nagwika ako. You may think to save the person you love was the best thing to do. But you are definitely wrong. That was just better, Cordelia. Pansin kong pagbabago ng kanyang reaksyon. Alam kong naguguluhan siya sa sinasabi ko. Wika niya pa. Elodie, you don't understand what you're saying. Hindi, Cordelia. Ikaw ang hindi nakakaintindi. What do you mean? Halatang halata sa kanyang reaksyon ng paggalito. Natalo mo ako sa puso niya. Oo. Natalo ako kasi kahit kailan, hindi naman ako lumaban. Hindi ko siya ipinaglaban dahil takot ako noon. Sobrang natatakot ako kasi nga naman. Malayo ang agwat ng edad namin. But this time, lalaban na ako. Hindi dahil narito ka't nakakulong. Kung hindi dahil gusto ko siyang lumigayang muli, Cordelia. Papatunayan ko sa'yo na ako naman ang mananalo ngayon pagdating sa pagsasakripisyo para sa taong mahal mo. Na mahal ko rin. Mananalo ako. Mahaba akong saad. Labis na nagulantang si Cordelia dahil sa mga pahayag na aking binitawan. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Elodie, ang ibig sabihin ba nito? Oo, tama ang iniisip mo. Matagal ko nang minamahal ng palihim si Professor Casimir, pero ngayon, hindi na ito magiging lihim pa. Sawa na ako maglihim. Sawang-sawa na ako magmahal ng patago. Kung ganon, kailan pa nagsimula ang nararamdaman mo para sa kanya? Sobrang tagal na. Mahal ko na siya bago ka pa man pumasok sa buhay niya. Ako ang nauna, pero ikaw nga lang nabigyan ng pagkakataong mahalin siya. Tumahimik si Cordelia. Kunot na kunot ang kanyang noo at tila man nag-iisip ng malalim. Kung ganon, gawin mo kung ano gusto mong gawin, Cordelia. Malaya ka naman. Wika niya na bahagyang nagpatawa sa akin. Yes, I will. I am in love with your boyfriend. And the best thing to do for him
will be done by me, not you. Huli kong saad sa kanya bago tumayo at lumakad palabas ng visitor's room. I left her dumbfounded. I badly wanted to give my heart a lesson. Tinuruan ko dati ang puso ko na wag mahalin si Professor Casimir. Pero hindi ako nakinig. Hindi natuto. Sa kabilang banda, humahanga pa rin ako sa kabaitan ni Cordelia. No wonder. How can I replace a woman like her in his heart? How can I act like the antagonist to their romance? Those were my questions before, but now I found the answer. Professor Casimir and Cordelia may deserve a lifetime partnership. But they no longer have a chance. Kaya gagawin ko ang lahat para bumalik ang kaligayahan ng taong mahal ko. Kapag sinabi kong lahat talaga, kahit wala akong ititira para sa sarili ko. I will heal Professor Casimir's heart. This time, I will be his professor. And he will be my student. For I will teach him to be happy again. I will do nothing but teach the both of us to be hurt no more. Wika ko. Saka nagpakawala ng isang ngiti, isang ngiting puno ng pag-asa. A day after I visited Cordelia, I wasted no time. Alam kong hindi magandang tingnan ng isang babae ay hinaharangan ng dinadaanan ng lalaki. Just to get his attention, pero ginawa ko pa rin. Ipinaalam ko kay Professor na hindi ako nagbibiro nung sinabi ko na mahal ko siya. Sa kabutihang palad, nagawa niya ring maniwala. Kaya lang iwalang ibang makikita mula sa kanyang mga mata, kundi puring awa lamang para sa akin. I'm so sorry, Elodie, pero hindi ko masusuklian na pag-ibig mong yan, sabi niya. Ngumiti lamang ako ng mapakla. Ayos lang, hindi naman ako nagmamadali. I will work for it, hanggang sa darating ang araw na mamahalin mo na rin ako. This time, my confession received a rejection. Pero mas mabuti na rin to, kesa naman yung nakaraan na pinagtawanan lang. I knew he didn't feel the same. Alam ko na yan sa umpisa pa lang. Pero pinili ko pa rin sabihin sa kanya nang sa gayon wala akong pagsisihan. Sa huli, for not trying at all. Pero Prof, pwede bang hayaan mo na lang akong mahalin ka? Ibigay mo na sa akin to, please. Kung hindi man aayon ang resulta sa huli, at least I tried. At least we tried. I'm sorry, Elodie. I still have a class. Maiwan na muna kita. Aniya, saka tinalikuran na naman ako. Rumaragasa ang aking masaganang luha. Hindi ko na pinansin ang mga estudyanteng nakakita sa akin. Wala akong pakialam sa kanila. Nasasaktan ako. Kaya bahala na sila kung anong iniisip nila patungkol sa akin. Pagkalipas ng ilang araw, maaga akong gumising para ipagluto si Professor Casimir. Para ito sa pananghalian niya mamaya. It's my first time cooking for his lunch, pero hindi ito ang first time kong magluto. Ang sabi kasi nila, the best way to get into a man's heart is through his stomach. Malay natin, magustuhan niya ang luto ko, tapos hanap-hanapin na niya. Hanggang sa mamahalin na rin niya ako. Pagkatapos kong magluto, agad na akong umalis at dumiretso sa university kung saan ako nag-aaral. Habang nasa gitna ng klase, muntik pa akong mapagalitan ng iba kong propesor dahil hindi ako nagbibigay ng pansin sa leksyon nila. Nagliliwaliw na naman kasi ang utak ko. Iniisip ko kung ano kaya magiging reaksyon niya kapag naibigay ko na ang kanyang lunch meal. Matutuwa kaya siya? Tatanggapin kaya niya? Pagkatapos ng klase, lunchtime na. Mabilis akong tumungo sa gusali ng departamento ni Professor Casimir. Pagkarating ko sa tapat ng kanyang opisina, bumuntong hininga muna ako para mabawasan ang aking nararamdamang kaba.
Pagkatapos ay buong tapang na akong kumatok sa pinto. Come in. It's open. Kalmado niyang sambit mula sa loob. Obviously, he didn't know it was me. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at saka pumasok sa loob. Naaabutan ko siyang tutok na tutok ang atensyon sa mga dokumentong nakalabag sa kanyang mesa. Peke akong umubo at saka siya binati. Good afternoon, Professor. Kinakabahan kong wika. Umangat ang kanyang paningin at automatikong nagtagpo ang aming mga mata. Naiilang man ay ngumiti pa rin ako. Prof, kumain na po ba kayo? Tanong ko pa. Itinatago ko muna ang lunchbox sa aking likuran. Not yet. Tugon niya. Malamig ng pakikitungo. I cook something for you. Unti-unti akong yumuko dahil parang hindi ko na magawa pang labanan ng kabang sumasakop sa aking puso ngayon. It's hurting me. Thank you. I sighed in relief as I heard his response. Pagkatapos ay sininyasan niya akong ilagay yung lunchbox sa kanyang table, kaya lihim akong natuwa. Sana magustuhan mo. Uwi ka ako. Saka mabilis na lumabas ng kanyang opisina. Lumipas na naman ng maraming araw. Abala ako sa paghahanda para sa nalalapit na kaaraw ni Professor Casimir. Bala ko kasi siyang sorpresahin. Kaya kinausap ko ang buo niyang pamilya ukol dito. Umaasa akong makikita ko ng muli ang tunay niyang ngiti sa espesyal na araw niyang to. Matagal na rin kasi mula noong huli ko siyang nakita na nakangiti siyang tunay. I wish I can make him smile, just even once. 2 weeks before the exact date of his birthday, aside from planning for the celebration, I sacrificed my class and studied on how to bake a cake. Pinag-aralan ko talaga ng mabuti kung paano mag-bake nito, just to make it perfect. Sa kabutihang palad, nagawa ko. Dumating na nga ang araw ng kanyang kaarawan. Lumiban muli ako sa aking klase at maagang nagtungo sa kanilang bahay pagkaalis niya. Habang abala siya sa pagtuturo, abala rin kami sa paghahanda para sa kanyang birthday surprise. Tita, ready na po ba ang mga confetti? Tanong ko. Ngumiti ang mama ni Professor Casimir saka sumagot. Yes, sweetie, everything's ready. Akin na po ang balloons. Pagkatapos nito ha. Biglang sigaw ng kanya nakababatang kapatid na babae. I ask everyone to rehearse the birthday song for him. Nang tagumpay na naming magawa, sabay-sabay kaming tumili dahil sa pagiging excited. Hinintay na lang namin siyang makauwi. Madilim na ang paligid nang marinig namin ang tunog ng paghinto ng sasakyan sa labas ng bahay. Sinilip ito ng babaeng kapatid ni Professor Casimir at sinabi niyang narito na nga ang kanyang kuya. Kaya sinabihan ko na silang maghanda na. Nakabukas pa rin ang ilaw para hindi niya mahalatang may nakahanda para sa kanya. Walang alam ang pamilya ni Professor Casimir tungkol sa nararamdaman ko. Kaya kampante pa rin akong gawin ang bagay na to. Nang binuksan na niya ang pintuan, agad kaming umawit ng sabay-sabay. At saka siya binati ng isang maligayang kaarawan. Halatang nagulat si Professor Casimir. Hindi niya marahil inaasahan ang bagay na to. Kaya lang inapansin kong may kakaiba sa kanya. Para bang hindi mabuti ang kanyang pakiramdam. Kaya bahagya ako nag-aalala. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang masiglang pagbati. Happy birthday, son! Maligayang kaarawanan ako. Happy birthday, kuya! Sunod-sunod na bati ng pamilya ni Professor Casimir sa kanya. At ako ang pinakahuling nagparating ng aking pagbati. Happy birthday, Professor! Sana napasaya ka namin ngayon. Uwi ka ako.
Ngumiti lamang siya ng tipid sa akin at saka nagpasalamat sa aming lahat. Lalo kong napansin ang kakaibang katamlayan ni Professor. Thank you for doing this, ma'am. Aniya. No, San. It wasn't me. It's Elodie. She planned all of this. Masiglang tugon ni tita. Yes, kuya. Si Ate Elodie po ang mastermind ng lahat ng to. Saad naman ng kanyang nakababatang kapatid. Dahil sa mga sinabi nila, lalong nagulat si Professor Casimir. Nahalata ko ito sa ekspresyon ng kanyang mukha. Thank you, Elodie. Sambit niya. Come on, Prof. Make a wish and blow the candles. Dahan-dahan naman niyang sinunod ang aking sinabi. Tinitigan ko ng malalim ang lalaking mahal ko habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata na para bang humihiling. Sa pagkakataong to, hinihiling ko rin na sana alam ko kung anong wishes niya. Siguro, patungkol pa rin kay Cordelia ang lahat. Nagsigawan ng lahat nang hipan na niya ang kandila. Mahigpit silang nagyayakapan, maliban na lang sa akin. Hindi ko kasi maiwasang mailang, mabuti na lang, at hindi nila ako napansin. Pagkatapos ng selebrasyon, nakatanggap ako ng isang mahigpit na yakap mula sa bawat miyembro ng pamilya ni Professor Casimir. Nagpapasalamat sila sa akin. Thank you for making this day extra special, sweetheart. I'm sure, tuwang-tuwa ang anak ko rito. Saad pa ni tita. I agree. Singhal naman ang kapatid niyang babae. I gave them my sweetest smile, saka bahagya akong tumingala sa itaas, kung saan naroon ang kanyang silid. Pagkatapos ay saka ako tumugon. Wala po yun. Anyway, mukhang kailangan ko na pong umuwi. Pagpapaalam ko. Sinubukan pa nila akong pigilan, pero nagpumilit na akong umuwi. Hindi rin naman ako kinakausap ni Professor Casimir, kaya wala nang dahilan para manatili pa ako sa bahay nila. Naroon na nga siya sa silid niya eh, ni hindi niya ako nilapitan kanina para kausapin, kahit saglit man lang. Sige po, uuwi na ako. Maraming salamat sa inyo. Uwi ka ako. Naku iha, kami ang dapat na magpasalamat sa'yo. Tugon ni Tito. O nga naman iha, o siya, mag-iingat ka ha. Saad naman ni Tita. Nginitian din ako ng kapatid niya. Akma na sana akong hakbang palabas ng kanilang bahay. Ngunit automatiko akong napahinto nang marinig ang isang malakas na kalabog mula sa itaas. Nagmula yan sa silid ni Professor. Agarang bumilis ang pintig ng aking puso sa hindi ko malamang dahilan. Lahat sila inapatakbo paakyat ng hagdan. Kaya wala sa sarili na rin akong sumunod. Matinding pag-aalala ang mababaka sa aming mukha. Ano yun? Anak? Are you okay? Sigaw ni Tita habang tumatakbo papunta sa silid ni Professor Casimir. Pagkarating namin sa tapat ng kanyang pintuan, agad na binuksan ni Tita ang pinto at saka mabilis na pumasok sa loob. Ganun na lang ang gulat namin nang makitang nakahandusay na si Professor sa sahig at tila wala ng malay. Sabay-sabay kaming napasigaw sanhi ng aming nakita. Nataranta ako. Parang may bombang sumabog sa aking puso. Habang tumatakbo ako palapit sa kinaroroonan ng taong mahal ko. Binuhat namin siya at maingat na inihiga sa kanyang kama. Saka sinubukang gisingin. Pero hindi siya nagdilat ng mata. Hindi ko alam kung anong nararapat na gawin. Inunahan ako ng pagkataranta. Tita, what happened to him? What's going on? May sakit ba siya? Sunod-sunod kong tanong. Pero hindi ako nakakuha ng kasagutan. Hindi rin daw alam ni Tita kung anong nangyari. Lahat kami rito ay natataranta na. Professor Casimir? Prof, naririnig mo ba ako? Gumising ka naman oh. Please. Bulong ko sa kanya. Parang pinitik ang aking puso nang unti-unti niyang idilat ang kanyang mga mata at nagtagpo ang aming paningin.
Hindi ko maiwasang maluha dahil sa labis na tuwa. Hindi ko alam kung ano-ano ang nakikita ko sa mga mata ni Prof. Para bang naroon ng pagkalumbay, pangungulila at sakit. The moment I saw those, pakiramdam ko ay parang lumipat ang mga ito sa akin. Nasasaktan na naman ako sa hindi ko malamang dahilan. Naku, gumising na ang anak ko, sambit ni tita. Kuya, ano bang nangyari sa'yo? Habang natataranta sila, mabilis naman ang pintig ng aking puso at kinakabahan din ako. Naku, may lagnat ka pala anak. Mataas ang lagnat mo. Saglit lang at kukuha muna kita ng gamot ha. Saad ni tita, pagkatapos hawakan ng noo ni Prof. Dali-daling hinanap ni tita ang medicine kit sa silid nito. Nang makita niya, ay agad siyang kumuha ng gamot para sa lagnat. Pagkatapos ay ipinainom niya ito kay Prof. Sa sobrang pag-aalala ko, hindi ko na napigilan ang pagtulo ng aking luha. Ayaw na ayaw kong nakikitang may sakit siya, kahit lagnat lamang ito. Maya-maya pa nagsalita na naman si tita. Anak, gusto mo bang dalhin ka namin sa ospital? No need ma'am, lagnat lang ito. Nahihirapan niyang tugon. Sigurado ka ba? Opo, gagaling din ako kaagad. O sige anak, magpahinga ka muna riyan ha. Anong gusto mo kainin? Ipagluluto kita. Mom, katatapos lang po natin kumain. I just need to rest and sleep. Ganun ba? O sige, maiwan ka na muna namin dito. Magpahinga ka na kung may kailangan ka. Tawagin mo lang kami. Yes, Mom. Lumabas na ng silid ang buong pamilya ng lalaking mahal ko. Ako na lang ang naiwan dito. Hindi na rin ako tinanong ng pamilya niya kung bakit ako nagpaiwan. Dahan-dahan akong umupo sa gilid ng kama kung saan siya nakahiga. Akma ko sana nga hawakan ng kanyang noo para alamin kung gaano siya kainit, pero agad niya akong pinigilan. What do you think you're doing, Elodie? Masungit niyang tanong. I just want to check your condition. Sagot ko naman. How are you feeling right now, Prof? Sobrang sakit ba ng ulo mo? Gusto mo bang alagaan kita ngayon? Okay lang sa akin. Stop acting like that, Elodie. You're not my girlfriend. Hindi ko inaasahang marinig ang sinabi niya. Biglang nadurog ng pinong-pino ang aking puso dahil dito. Tuloy ay hindi ako nakapagsalita. Look, Elodie. Thank you for the birthday surprise. Pero sana ito na ang una at huli na pagkakataon para gawin mo yan. Huwag mo nang uulitan pa. Aniya. Nagsimula na namang mamasa ang aking mga mata. Professor Casimir, gusto ko lang naman patunayan sa'yo na mahal kita. Buong tapang kong saad sa kanya. Wala kang dapat na patunayan. Mahal ko ang girlfriend ko. Mahal ko si Cordelia. Hinding-hindi mo siya mapapalitan sa puso ko. Lalo na't napakabata mo pa para sa akin, Elodie. Naantig ang tenga ko sa sinabi niya. Prof, hindi na ako bata. 20 taong gulang na ako. Yes, and I'm already 29. Almost 10 years na ang age gap natin. Hindi ka ba kinikilabutan na magkagusto sa isang katulad ko? Hindi kita gusto, Prof. Mahal kita. Alam mo yan. Enough with that, Elodie. Kung hindi mo kayang labanan yung nararamdaman mo para sa akin, at least, respeto mo na lang ang relasyon namin ni Cordelia. Si Cordelia na naman. Palagi na lang si Cordelia. Oo, siya naman palagi, Elodie. Now, can you please leave already? Gusto ko na magpahinga. Nagsimula nang mabasag ang aking boses. Prof, I just want you to be happy again. He took a deep breath and said, Leave. You're done with your part. But Prof, I said leave. Hindi ko inaasahan ang biglaan ng pagsinghal sa akin. Nagulat ako, kaya hindi agad ako nakakibo. Umaasa akong hihingi kaagad siya ng paumanhin, pero hindi niya ginawa. Wala na akong ibang magawa kundi ang pahira na lang ang aking luha.
Saka tumayo at lumabas ng kanyang silid. Nakayuko lang ako habang naglalakad palabas ng kanilang bahay. Nakasalubong ko si tita sa living room, kaya nagpaalam na rin ako sa kanya. Luhan akong uuwi sa gabing to habang nagmamaneho ng aking sasakyan. Naghahalo-halo ang emosyon ko ngayon. Naiinis ako kay Cordelia dahil siya nalang palagi ang bukang bibig ng taong mahal ko. Nagagalit din ako sa hindi matukoy na dahilan. At higit sa lahat, nasasaktan ako ng sobra. Gusto ko nang ibangga itong kotse ko eh. Hindi ko na alam kung ano pa ba ang pwede kong gawin maging akin lang si Professor Casimir. Alam kong hindi tama itong ginagawa ko dahil may girlfriend na siya. Alam na alam ko ring nagiging mga agaw na ako ngayon. Pero ang gusto ko lang naman ay makitang lumigaya ng muli ang taong minamahal ko ng sobra. Kahit nga hindi ko siya magawang paibigin sa akin, ayos lang, basta makita ko lang siyang masaya na muli. Pero sa kabila ng lahat, sa kabila ng direkta niyang pananakit sa puso ko, hindi pa rin ako tumigil at hindi ako titigil hanggat hindi ko magawang ibalik ang kaligayahang nawala sa kanyang pagkatao. Kinaumagahan, nagpatuloy ako sa aking misyon. "Excuse me, have you seen Professor Casimir?" I asked one of his students. Nasa building na ako. "Umalis po siya eh, hindi ko alam kung saan pupunta." Okay, thank you." Sinusubukan ko pang magtanong sa ibang estudyante, pero ganoon pa rin. Hindi nila nakita, hindi nila napansin, hindi nila alam. Hindi ko na rin alam kung saan siya hahanapin. Nagtungo ako sa backyard ng building, pero wala naman siya roon. Kaya bumalik na lang ako sa building nila. I looked around and saw nothing but the crowd of students, building, trees, flowers, and more. There was no trace of him. Mabibigat ang mga yakap ko habang naglalakad sa gitna ng hallway. Nang bigla ko siyang makita mula sa malayo. Tila ba nagniningning ang aking mga mata. At last, I found him. Naglalakad siya papunta sa kabilang building. Kaya kumaripas ako ng takbo at kaagad siyang hinarangan. "Professor, sandali lang." Pagpipigil ko sa kanya habang hinaharangan ko ang kanyang dinadaanan. "Ano na naman bang kailangan mo, Elodie?" Walang ekspresyon niyang tanong. Mukhang gumaling na siya mula sa lagnat niya. "Please, give me a minute. I want to talk to you." Saad ko. Tiningnan niya lang ako saka nagwika. "I'm sorry. I don't have time for this nonsense." "Please, Professor." "I have class, Elodie. If this is still regarding on your feelings, please, don't waste my time." Peki akong tumawa at saka nagtanong, "Bakit ka ba ganyan, Professor Casimir?" Ano? Anong bakit ako ganito? Ikaw ang bakit ganyan, Elodie? Alam nang may girlfriend na ako, pero hindi ka pa rin tumitigil. Kababae mong tao, pinapahiya mo lang ang sarili mo. Tumulo na naman ang aking luha dahil sa sinabi niya. Kahit kailan, hindi talaga siya nabibigong saktan ako. "I just love you, Professor Casimir. Kasalanan ko ba kung ganito ang nararamdaman ko?" Hindi ko nagawang hinaan ang aking boses. Nakalimutan kong nasa public place nga pala kami. Tuloy ay napansin ko ang paghinto ng mga estudyante mula sa paglalakad at pasimpleng nakikinig sa usapan namin. Pero sa pagkakataong to, wala akong pakialam. Palagi naman akong walang pakialam sa kanila. "Professor, bakit ba hindi mo na lang ako hayaang tulungan ka na maging masaya ulit?" "Stop this nonsense, Elodie. Hindi lang sarili mong pinapahiya mo ngayon, kundi pati na rin ako." Akma niya akong tatalikuran, pero mabilis ko siyang pinigilan. "Nonsense? You cannot do anything to free her from jail," sigaw ko. "I said, stop it." Halatang naiinis na siya sa akin, but still, gusto kong ilabas ang mga hinanakit ko. Habang buhay na makukulong si Cordelia, tanggapin mo na lang yun. "Enough, Elodie.
Wala siya rito. Professor, ako ang andito. Ikaw nga ang andito pero siya ang mahal ko. Hindi ako nakakilos sa sinabi niya. Lagi na lang akong ganito. Laging nagugulat. Laging nasasaktan. Look, Elodie, you are still too young for me. In fact, I treated you as my younger sister before. Wala kang pag-asang makuha ang puso ko, okay? So please, stop. Stop doing shameful things. Stop ruining your life. Hindi ako nakasagot. Tiningnan niya ang kanyang relo at saka napamura ng mahina. Sinasayang mo lang ang oras ko. Without another words, he left me, dumbfounded. Nagmumukha na nga talaga akong desperada sa ginagawa kong to. Hindi ko inaasahang magagawa ko ang lahat ng to dahil sa pag-ibig. Sa mga oras na to, para bang natauhan ako. I have had enough. Tama na siguro yon. Sinubukan ko na naman pero hindi talaga. From now on, I decided to stop chasing a man who's a good runner. Although, my intention is not only to win his heart, but also to see him smile, laugh, and be genuinely happy again. Dahil dito ginawa ko ng mga bagay na makakatulong sa akin para mawala itong nararamdaman ko para sa kanya. For the first time, I went to a bar. Naglasing ako. Nakipagsayawan sa mga lalaking hindi ko naman kilala. Sumigaw, umiyak at kung ano-ano pang pinagagawa ko. Hindi ko na pinansin ng mga magulang ko, saka ang matalik kong kaibigan na si Chalan. Napagtanto ko, matagal-tagal ko na rin palang nakalimutan. Dahil lang sa pagiging hibang ko sa pag-ibig na to. Maging ang aking pag-aaral, napapabayaan ko na. Hindi ko na nga namalay mag-iisang buwan na pala ang lumipas. Mula noong nilayuan ko si Professor Casimir. Hindi na ako nagpapadala ng mensahe sa kanya. At hindi na rin ako tumatawag. Tininiyak kong hindi na niya mararamdaman ang aking presensya. I am in the process of moving on. 2:00 ng tanghali, nagpunta ako sa isang mall. Kahit wala naman akong bibilihin. Gusto ko lang gumala. Wala namang klase at ayokong manatili lang sa bahay. Malulungkot lang ako lalo. Tinawagan ko kanina si Chalan para samahan ako pero busy raw siya. Kaya mag-isa akong nandito ngayon. Excuse me po, can you do us a favor? A young girl suddenly asked. May kasama siyang 3 babae na mukhang kaedad niya lang din. At mukha silang dancers. Napansin ko lang sa suot nila. Yes? Tugon ko. Pwede niyo po ba kaming i-video habang sumasayaw kami? Mga nasa 5 minutes lang po to. Sige, akin ang camera niyo. Binigay na nga nila sa akin ng camera. Binigyan din nila ako ng konting instructions tungkol sa kung anong gagawin ko. Susundan ko lang daw ang movements nila hanggang sa kung saan sila aabot na bahagi ng mall na to. Ibig sabihin, lilipat sila ng pwesto habang sumasayaw pa rin. Proyekto raw nila ito sa paaralan kaya hindi ako nag-atubili pang tulungan sila. Okay, ready? 1, 2, 3, start! Sambit ko. Agad namang tumugtog ang kanilang musika, saka sinimulan ng pagsasayaw. Nagsimula na magtinginan sa gawin namin ng mga tao rito sa mall. I never say a word to avoid interrupting them. Nginitian ko lang sila at sumenyas na magaling silang lahat. Nagsimula na silang lumipat ng pwesto nang hindi pinuputol ang kanilang pagsasayaw. Kaya maingat ko silang sinundan. Tutok lang ako sa screen ng camera. I was enjoying the sudden role of being a camera woman when suddenly, a man from nowhere joined the scene but he was not dancing. Kumunot ang aking noo. Mula sa screen, ay nilipat ko ang aking paningin sa harapan kung saan sila nagsasayaw. Ano ba naman tong lalaking to? Masyadong papansin. Kita na nga may nagbi-video rito. Bulong ko habang nakakunot ang aking noo.
The man was wearing black leather jacket, black pants, and black cap. Nakatalikod siya sa akin, kaya hindi ko makita mukha niya. Tatawagin ko sana ang mga babae para itanong kung anong role ng lalaking yon, pero hindi na lang. Baka kasali ito sa project nila. Maya-maya pa, dahan-dahan niya akong hinarap. Nakasuot siya ng itim na face mask. Mukha na siyang vampira dahil itim ang lahat ng sinuot niya. Ganito nga siguro kapag dancer, mahilig sa itim. Nakatutok pa rin ako sa screen ng camera. Inaasahan kong magsimula silang sumayaw, pero hindi. Nagtataka ako ng dahan-dahan siyang maglakad papalapit sa kinatatayuan ko. Ewan ko ba? Kinakabahan ako. Parang naging pamilyar bigla sa akin ang kanyang tindig. His posture, his height, his eyes. The way he looked at me, it was like, no, it cannot be him. Hinding-hindi magiging siya to. I'm sorry. Munti ko nang mabitawan ng camera nang bigla siya magsalita. Ang tinig na yon. I'm so sorry, Elodie. Hindi ako nakakilos. Para akong tinamaan ng kidlat. I am really sorry. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari ngayon. Kahit hindi niya pa tinanggal ang kanyang face mask, alam kong si Professor Casimir ito. Tinapunan ko ng tingin ng mga babaeng sumasayaw. Pero nginitian lang nila ako. Mga makahulugang ngiti. Will you please continue what you started? Bigla niyang tanong. Professor Casimir, ano ginagawa mo? Bakit ka nandito? Nalilito kong tanong. Humakbang siya ng 2 beses papalapit sa akin. Kaya 2 hakbang din ang iniatras ko. Tinanggal na niya ang kanyang face mask. Ngumiti siya. Pero ngiting puno ng sakit. Gayon pa man, agad akong kumilos para maglakad papalayo at talikuran siya. Pero mabilis naman niya akong hinablot at hinarangan ng aking dinadaanan. Elodie, please, pakinggan mo muna ako. Bahagya akong natawa. Wow, Prof, bumaliktad na pala ang mundo ngayon? Sarkastiko kong saad. Please, hayaan mo ako magpaliwanag. Magpaliwanag? Wala ka na bang dapat ipaliwanag? Mahal mo si Cordelia. Yun na yun. Ayun ang akala ko, Elodie. Nagulantang ako sa aking narinig. Kumunot naman ang aking naudahal sa lito. Anong sinabi mo? Tanong ko. Pumikit siya ng ilang segundo, sabay buntong hininga at saka muling dumilat. Akala ko, si Cordelia pa rin ang laman ng puso ko, but I was wrong. Tila nagwala ang aking puso. Lalo na nang tumulo ang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ako nagsalita, kaya nagpatuloy siya. Akala ko rin nakakabatang kapatid lang ang turing ko sa'yo, but again, I was wrong. Labis na akong naguguluhan, kaya nagtanong na ako sa kabila ng pagninginig ng aking mga paa. Anong ibig mong sabihin? Bahagya siyang tumawa ng peke. Noong mga panahong hindi ko nararamdaman ang presensya mo, dun ko napagtanto ang lahat. Elodie, nagawa mo. Kumunot na naman ang aking noo. Nagawa ang alin? Tanong ko. Nagawa mo ang assignment mo, aniya. Titig na titig siya sa akin. Ha? Assignment? Anong assignment? Hindi mo naman ako estudyante ah. Ano ba, Elodie? Hindi mo pa rin ba nakuha ang ibig kong sabihin? Ano nga ba kasi ang gusto mong sabihin, Prof? Na mahal kita. Damn it, Elodie, mahal kita. Sa hindi ko na mabilang na pagkakataon, muli na naman akong tinamaan ng kidlat. Eto na yata ang pinakamalala sa lahat. Hindi na naman ako nagkagalaw dahil sa matinding gulat. At halos maririnig ko na ang malakas at mabilis na pintig ng aking puso. Nagwawala na ang buong sistema ko.
Maybe I just can't accept the fact that you succeeded from making me happy. Pagpapatuloy niya pa. Nananatili lang akong tahimik. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko. Matagal na rin itong nararamdaman ko para sa'yo, Elodie. Kaya lang, hindi ko gustong isipin na pagtataksilan si Cordelia. Kaya binaliwala ko itong feelings ko para sa'yo. Tahimik pa rin ako. Pero kahapon dinalaw ko si Cordelia. Nagtapat na ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya ikaw na ang mahal ko. Then, we broke up. Naiintindihan niya ako, Elodie. She's happy for me. Nananatili akong hindi umiimik. Elodie, magsalita ka naman oh. Wala ka bang sasabihin? Tiningnan ko lang siya without saying a word. Are you mad? Hit me, hurt me, slap me, punch me. Just please say something. Please? Pagmamakaawa niya pa. Please, don't you still get it, Elodie? I love you. I love you, okay? Say something. Sa pagkakataong ito ay gusto ko nang tumawa, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ramdam kong nagsimula na siyang mawalan ng pag-asa, pero nagpapatuloy pa rin. Hindi ko alam kung bakit minahal ko ang isang katulad mong mas bata sa akin ng halos 10 taon. Wika niya pa. Elodie, pwede bang mahalin mo akong muli? Tanong niya. Doon ako nagsalita. Hindi, ayaw ko. Tugon ko. Nakita ko ang sakit na gumuhit sa kanyang mga mata. Okay, I understand. Hindi kita masisisi kung ayaw mo na. Sinaktan kita ng sobre. Napakagago ko. Aniya. Professor, ayaw kitang mahalin muli dahil kahit kailan. Hindi naman nawala ang pagmamahal ko para sa'yo. Mahal pa rin kita. Dahil sa sinabi ko, nagniningning ang kanyang mga mata. Agad niya akong niyakap ng mahigpit. Oh my God, akala ko mawawala ka na sa akin. Saad niya, umiti ako ng matamis. I love you, Elodie. Hindi agad ako sumagot, kaya kumunot ang kanyang noo. Elodie, I said I love you. Pag-ulit niya. Okay. Natatawa kong sagot. Lalong kumunot ang kanyang noo. At halatang nainis sa naging sagot ko. Okay? Anong okay? Gusto mo bang ibalik kita sa grade 2? Ano? Tuturuan pa kita kung anong tamang sagot sa I love you? Hindi ko mapigilang matawa sa sinabi niya. I love you more, Professor. Dahil sa itinugon ko, tumulo na naman ang butil ng luha sa kanyang mga mata. Agad ko itong pinahiran. So, pwede na ba nating ituloy ang naudlot nating love story, Professor Casimir? Kinikilig kong tanong. Sa halip na sumagot, ginulantang niya ako sa isang nakaw na halik. Hinding-hindi ko inaasahang gagawin niya ang bagay na to. Sa harapan ng maraming tao rito sa mall. Tuloy ay naririnig ko ang walang kasing lakas silang hiyawan na tilian. Tunay ngang walang pinipili ang pag-ibig. Kung mahatol ang puso, wala na tayong magagawa pa. Hindi imposible ang magmahal at mahalin ng isang taong mas matanda sa'yo ng halos 10 taon. Mahiwaga ang pag-ibig. Ang lahat ay posible hanggat nagmamahal ka ng tunay.